So ayan mga Karakmek TV, at paupo muna tayo guys dahil nagbabakyum tayo habang naghintay ng pagbabakyum. Papahayaw muna tayo, 30 minutes natin babakyumin yan para maganda yung kanyang lamig. Dahil ang problema nito dati guys ay gumagana yung unit, bago daw to, bago itong unit na to, at hindi daw masyadong lamamig, hindi daw umaabot yung kanyang setting dun sa thermostat sa 23. Mataas pa yon. So sinadjust natin na i-flushing natin ng R11 o R141B, tapos i-flush natin ng nitrogen. So natapos na namin guys, nagkabit na namin yung mga accessories dito. Yung ito, filter dryer, pinalitan na natin. Yung luma, natapon na natin. Ito yung luma. So ito yung luma guys. So pinalitan natin ng kulay blue. At wala naman sa kulay yung ano eh. Basta ito lang yung available na materials. Yan na inilagay namin. So mayroon pala siyang dito TEV, thermostatic expansion valve. So chinek natin. At kung mapapansin nyo mga Karakmek, ginawa na lang natin ng paraan para maganda yung hinang. Yan. Bali ganyan na lang. Pera bus na lang ito. Dahil ang ating kagamitan ay kulang. Meron lang tayong flaring tools. Wala tayong swaging tools. So bali ganyan na lang. Matibay naman yung pagkakahinang. So nagbabacuum tayo ngayon, mga 30 minutes natin babacuumin para maayos-ayos naman ang ano, sakaling umayos yung lamig. So habang nagbabacuum tayo, punas-punas muna tayo dito sa unit. Yan. Bali ito guys ay nakita ninyo nung nakaraan ay nilagyan lang ng papel ito, kinalang dyan. So ginawa ko ngayon, tinali ko ngayon ng so medyo mas maganda kaunti ito kaysa yung dating ginawa nila. Yan. Dahil hindi ako nagawa dito dati, bago daw to, pinabalikan dun sa nagkabit, nag-install ng unit. Ito ay package na unit, mga 5 tons lang to. So yan. Although nasa 0 na yung ating gauge, hanggang paabutin natin ng kalahating oras para okay yung ating AC, okay yung lamig. Sana okay. So nandito nga pala yung ating mga gamit oh. Yan. So yan mga Karakmek, inabot na tayo ng 30 minutes. Inabot na yung ating 30 minutes na pagbabacuum. So sarado na natin guys. Yan, hindi naman na nagbago yung tunog ng vacuum natin. Yan, wala tayong micro gauge kaya ganito na lang. Tinagalan na lang natin yung pagbabacuum. So patayin na natin si vacuum at kargahan na natin ng refrigerant na R410A. So ang ginawa natin dito guys ay pinasing natin ng R11 dahil ang complaint ng kliyente ay mahina daw mahirap daw abutin yung kanyang setting doon sa kwarto na 23. Yan.
So itaob natin ito guys para ayos yan. R410 yan. So iparjing muna natin, parjing para matanggal yung masamang hangin. Yan, ayos na. So lagyan ko muna guys ng liquid dito sa high side. Yan, sa high side muna tayo maglagay ng liquid habang hindi pa umaandar. Ganon yung aking sistema, yung aking step sa pagkakarga. Dito muna lagyan ng liquid dito sa condensing unit. Maya-maya natin kargaan itong low side ng liquid. Yung lumagitik na yung lumagitik na yung kanyang nasa 150 na agad yung kanyang pressure. Yan. So dito naman sa low side. So ito ay habang guys ay magliligtas muna tayo. Mag-isahan tayo ng leak dyan dahil wala naman tayong nakikitang leak pa sa mga dating fittings. So dito sa ating mga hininang-hinang nililigtas meron baga. Yan. Wala naman siyang makitang leak So ito, okay naman yan. Dito lang sa mga kwan dahil nilagyan nila ng teflon ito. So wala naman tayong nakikita pang leaking. So malamang wala na talaga dahil may tiwala naman tayo sa ating paghihinang Ayun mga karakmek, okay siya, wala pang leaking na natitira. Ayan. Kanina ito, hinapitan natin ito guys dahil dalawa yung kanyang fittings dito. Mayroon dito malaki, mayroon dito pang 410 kasi ito. Sige, dagdag ng preyon. So bale yung araw ng ating filter dryer guys ay pataas dito dahil papunta sa evaporator. Yan. Bale pa ganun siya. Papunta doon sa evaporator. So iligtas din natin dahil binuksan natin itong kanyang orifice. So itong expansion valve. At okay naman, wala naman siyang leaking. Yung so medyo hiwalay natin ng konti ito dahil minsan nag-focus ng leaking pag kiskisan ito. Yan. So hiwalay natin. Hiwalay ko pala. Dahil minsan pag dumikit yan at nagkaroon ng friction at malambot yung isang tubo, magkakaroon siya ng leak. Ayon sa aking mga na-experience sa mga ganitong capillary tube na ito, expansion valve, minsan nagkakadikit yan. Kaya yung ibang company, ibang brand, nilalagyan nila yan ng pati, yung pandikit para hindi kiskisan. Ngayon, napahaba na yung ating video. So ayun guys, nasa 250 na siya. So itigil muna natin, medyo pagpahingain muna natin yung rayon na pumasok para ma-relax siya. At relax muna dyan sa loob ng system yung kinarga natin bago natin paandarin.
May nagre-relax din pala yung air, yung ano, Freon. So, konting minuto na lang ito guys, papaandar rin na natin. Karakmek, pinaandar na yung unit. Yun, medyo maganda yung bungad niya sa lamig niya. So, dagdagan natin guys ng refrigerant. Yan, medyo dahan-dahan lang natin para ayos yung kanyang pagkakapasok ng yan o. Yan, lamig-lamig na siya para medyo maganda-ganda yung kanyang pasok ng refrigerant. So tama na muna yan. I-check natin. Ayun o, nasa ano na siya, 140. So medyo mataas kaunti. At yun guys, oh, malamig na yung kanyang distributor o operator. Oh, 16 ampere na. Taas na ata. Tama na muna yan. Pero let's mo natin yung konting refrigerant dahil 15 lang itong amperahe dito eh. So okay naman, medyo malamig-lamig naman sa dati. Yan. So ayan guys, ito na mga karakmek yung ating resulta. Ayan, nasa 140 ang karga natin. So malamig na itong kanyang suction pipe. Hindi katulad nung una na talagang walang lamig. Saka yung mga tubo dito, yan, walang lamig dati. Ngayon eh may pinagbago. Yan, malamig. Malamig. Yan, malamig. Nagpapawis na nga din. Oh. Saka ito, malamig. Malamig. Yan. Yan, malamig. So dati guys, hindi nagpapawis. Ito lang yung papawis dati oh. Kaunti lang. Ayan. At inshallah ay miya itong ating ginawa. Ayan, malamig naman siya guys oh. Saka ito dati guys, hindi malamig pa. Ngayon ay malamig na. Ayan. So bali ang ating pinaggagawa dito ay nag-flashing tayo ng R11 o R141B. Itong kanyang condensing unit saka evaporator side, evaporator coil. At nagpalit tayo ng filter dryer. Yan, so mainit ito. Ayan, mainit. Yan, mainit ang filter. Mainit. So dito medyo ano na, magbabago na yung init dito. Magiging ano na siya, yung basta hindi na masyadong mainit dito, yung katamtam na lang. At pagdating dito ay medyo makaramdam ka ng init saka lamig, yung maghahati na siya. Yan, dito na siya ay magmumos na siya dito. Yan.